Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Nagbabalik na naman tayo mga kabayan para magbigay tayo ng panibagong reaksyon sa mga nakita natin, napanood, no? Ito na nga mga kabayan, nga pala shoutout muna sa mga taga California, sa Hong Kong, Japan, sa Middle East at syempre sa Pilipinas. Maraming salamat mga kabayan sa pagsuporta nyo dito sa ating channel. At syempre, bago tayo magpatuloy mga kabayan sa ating pag-uusapan, patungkol dito sa mga nasabi ni Bungit na hindi ako bababa at haharapin ko ang problema. Ganon, hindi daw niya ugali yun mga kabayan. At syempre, ito si Mayor Magalong mga kabayan, merong isiniwalat, no? Patungkol kay PRRD, ano kaya yun? Maganda kaya yun mga kabayan. At ito syempre si Drilon, mayroon din sinabi yan. At syempre, sa mga bagong subscribers natin mga kabayan, maraming salamat sa inyong pagsuporta sa ating channel. At syempre, sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe kayo mga kabayan. Nang sa ganon ay maging updated kayo sa mga video ina-upload natin. At syempre, i-click nyo yung bell all nang lagi kayong nanonotify. Ano mga kabayan? Syempre, dako tayo din sa ating pag-uusapan mga kabayan. Ito sabi ni Drilon, sabi niya, mark my word. Ayan, itaga natin sa bato mga kabayan. Baka ito yung magdilang anghel. There will be no trial in my assessment. Ito'y patungkol sa impeachment mga kabayan ni BP Sara, no? The impeachment complaints is there, no? But the trial in my view will never happen. Yan ang sabi mga kabayan ni Drilon. Ay di ba napakalinaw naman, no? Kahit naman hindi ulit-ulitin na nito ni Drilon, ay talagang pangitang-pangita mga kabayan na hindi talaga ito mangyayari. Ewan na lang pagka itinuloy pa yan, no? There are no numbers in the Senate to convict Sara. Yan ang totoo. Kasi ngayon mga kabayan, alam nyo naman, siyempre susunod na paghahandaan dyan ng mga ilang senador na malapit na matapos ang termino sa 2028 ay yung kanilang karir. Alam naman mga kabayan, nakita na natin ang resulta pagka binabaon mo or kumbaga niyuyurakan mo yung mga Duterte. Nandyan ang Mindanao mga kabayan na grabe sumuporta. Nandyan ang Visayas. Sa Luzon, 40 plus ang mga nagtitiwala sa mga Duterte. Ay what more pa mga kabayan kung i-impeach mo yan. Ay baka lalo kayong malaglag lalo. Baka yung mga nangangarap diyang tumagal ng termino, hindi tumagal mga kabayan. Yan ang sabi ni Drilon, in fairness naman dito kay Drilon, no, nagsasabi rin ng totoo. Ito mga kabayan, meron pa dito sinabi si Bungit mga kabayan. Meron na palang napiling PNP chip, no? Sabi ni Bungit, mga kabayan, sabi, well, what will I tell the new chief PNP? Sabi ni Bungit, napakalupit. Puro to English, mga kabayan, no? Si Bungit. The new chief PNP is very senior officer in the PNP. Aba, sino kaya ito? Senior na, mga kabayan. Senior na ang ipapalit kay Marbil. He knows the situation. And I will actually tell them, carry on what you are doing because we have a very good statistic concerning crime. Aba, kita ninyo mga kabayan meron daw statistic, no? May maganda daw na statistic, no? Patungkol dyan sa krimen. Ano kaya yung ikinaganda, no? Nandyan yung naglipa na sa mga balita, sa social media, yung kapitan mga kabayan sa Cavite, no? Abay, binaril ng ganun-ganun lang, ay taube. Kita ninyo mga kabayan nagbida pa ng seremolya na talagang kumbagay paiigtingin ang safety at kumbaga palalaganapin yung peace in order. Pero kabira-bira mga kabayan, kinabukasan may binaril na kapitan doon sa Cavite. Ay sa Dasma pala mga kabayan. Ito, meron na pala silang napipili. Pagka ito si Torre mga kabayan. Pag si Torre ang pinili nito mga kabayan ay baka lalong maging negative na ang trust rating nito ni Bungit. Hari nawang si Torre ang kanyang ilagay na PNP chip mga kabayan. Nang arimatuluyan, na. Kasi ayaw nitong bumaba mga kabayan. Ito pakinggan muna natin na sinabi niyan dito sa interview na to sa sa RTBM. Pakinggan muna natin mga kabayan. Related lang po dun sa sagot na sir kung pwede lang po. Okay, sige. Alright. Sir, you already mentioned that you don't do things for optics. That was the criticism of some of your detractors who are allied with the former President Duterte. Pag nakikita ko to si Bungit mga kabayan, kita niyo para alam niyo yung plastic na plastic. Ganon. They also said that the criticization are not necessary and that they want you instead to... Bungit na bungit. May pasensya na kayo mga kabayan, wala tayong personal na galit dito kay Mr. President, no? Siyempre, doon lang tayo nagbibigay ng opinion mga kabayan sa kanyang mga ginagawa, to resign. How do you want to respond to that? At nga pala mga kabayan, wag nyo i-comment dyan ng mga hindi magaganda. Pangulo pa rin natin to mga kabayan. Pangulo pa rin to ng bansa, ha? Wag kayong
kumbaga, ikikriticize ng maigi itong ating magaling na Pangulo. Or if you I will resign. yeah, that's what they want. Ba't ko gagawin yun? Ulitin natin mga kabayan, tayo napakadaldal ulitin natin. That was the criticism of some of your detractors who are allied with the former President Duterte. And they also said that the critical resignations are not necessary and that they want you instead to resign. How do you want to respond to that? Or if you I will resign. yeah, that's what they want. Ba't ko gagawin yun? At wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ng problema. Wow, ang tigas mga kabayan. Sige nga, pa-herpulical test ka nga. Problema yon kasi napakarami na nagsasabing ikaw daw ay nag-DD, ha? Herpulical test ka nga, Mr. President. Magandang gabi po, Mr. President. Sir, you mentioned during your podcast na sawa na yung mga tao sa politika and yet next week magsisimula na po yung impeachment trial against Vice President Sara Duterte. I'm How could- sure I see the train of thought there. Sawa ang tao ng politika pero may impeachment. Yes, sir, because it's a political proceeding. So do you see this as the start of another political chaos? The legislators, the senators, and the House are going to decide on how to handle it. I don't think that they've made any decisions yet in that regard. So let's let it's in there. Nasa kanila yan eh. Mostly sa Senado, pero siyempre nandiyan pa rin ang House dahil sila mag-prosecute. So they will have to decide between the two houses how they were going to conduct this. Kayo ba mga kabayan, ito pag nagsasalita to, ako personally mga kabayan, hindi ko napipil no na sinasabi niya ay totoo. Sa totoo lang mga kabayan, hindi ko alam kung bakit ganoon, pero yun talaga yung aking kumbaga perspective no, tuwing ito yung magsasalita. Parang hindi siya totoo mga kabayan. I was part of the Corona impeachment. We were making rules as we went along. And I think that's what will happen here too. So we'll see what happens. Sir, I understand malinaw naman po yung pahayag nyo that you have nothing to do with the impeachment trial. But do you wish na sana hindi na lang ito mangyari so as... Kita mo mga kabayan sinasabi dyan ng reporter na walang kinalaman si Bungit sa impeachment, bakit nanguna yung kanyang anak? Diba? Paalala ko sa inyo mga kabayan, sa mga hindi pa nakakaalam, no? Unang-unang pumirma sa impeachment complaint mga kabayan, yung anak niyang ano bang pangalan nun mga kabayan, si Sandro. Hindi na lang... How many times we have to say that? I didn't want Kita impeachment. mo, Lahat ng kakampi ko sa Kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. Yung mga nag-file ng impeachment... Paano hindi mga kabayan? Hindi talaga sila yung nag-file ng impeachment. Pero sila yung nagsulsol mga kabayan. Mainit itong mga tropa ni Castro diyan sa ating vice presidente. Nalalaga sila nung panahon ni PRRD. Siguro ginatungan yun ng ginatungan. Sige. Kaya nga meron mga meeting yan mga kabayan, 'di ba? May mga kumalat na meeting yang yan, sina Castro, si Romualdez, di ba't kaalay ito ni Bungit? Ay siguro sinulsulan mga kabayo, mag-file kayo ng impeachment at susuportahan namin kayo. All out tayo. Gagawin natin ang lahat ng paraan para maipasa yung impeachment complaint na yan. Nandun pa rin mga kabayan, ang kumbaga bas-bas ng Pangulo. Imposibleng hindi niya alam yun, Pangulo siya. Impeachment complaint, hindi mo masasabing kaya kong utusan o pagsabihan na ito yung gagawin mo. Tunay. So... why do I have to keep explaining that I did not want impeachment? Mr. President, again, this is in reference to your interview in the podcast where you said that you're open to reconciling with the Dutertes. Yan. And after you said that, certain conditions were floated. For example, Bongo said... No. That's not how reconciliation works. No. Kita niya mga kabayan Ay paano ba nag-work yung reconciliation? So syempre dapat gumawa ka ng paraan para mapaamo mo. Kumbaga mapalubag mo yung loob nung gusto mong making kabate mga kabayan. Anong gagawin mo doon? 'Di ba? Ganon ang reconciliation. Parang nanliligaw ka lang mga kabayan. Kung ba sinusuyo mo yung jowa mong may tupak, 'di ba? Susuyuin mo syempre mga kabayan. Kung gusto mo makipagbati doon, kailangan meron kang pampalubag ng loob. Kung gagawa ka ng isang move na mapapaamo mo. Ganon Bungit, hindi yung tunay. Don't put conditions to reconcile. If you're sincere, you want to reconcile, let's sit in front of... Ano ba talaga problema? Paano nangyari ito? Tanggalin natin ang problema. Ang problema kasi mga kabayan, siya ang problema mga kabayan, nandyan nga sinabi niya na ayaw siya, hindi siya bababa at haharapin niya yung problema, hindi daw niya ugali yung tumatakas. Kaya dapat magpa-herpulical test ka, Mr. President.
Pero sasabihin mo, hindi ako makikipag-usap hanggang ibigay mo sa akin ito. Wala pupuntahan na. Yeah, and that condition. Tapos na, that's not reconciliation. That's not even a negotiation. That's demanding. Those are setting conditions. That, So, ano sasagutin ng kabila? Itong gagawin mo, sasagutin mo, hindi, gagawin ko yan kung gawin mo naman ito. Wala na. Wala pa naman mga kabayan sinasagot si na BP Sara eh. May narinig ba kayong sinagot ni BP Sara yung about sa reconciliation na sinasabi ni Tony Bungit? Parang wala akong nakita mga kabayan sagot ang ating Vice Presidente. Maari pa yung Attorney Sal Panelo, yung mga alam naman nating kakampi no, ng ating Vice Presidente at na PRRD. Yun lang nagbigay ng komento pero si BP Sara at saka si PRRD wala pa mga kabayang binibigay pero ito meron ng tinatalak dito. Pupuntahan. Depende. Tapos na usapan. So, how far are you willing to go, Mr. President, to pursue this reconciliation? Put it this way. I don't know. What will come up? What's needed? Kaya ko bang gawin? Hindi ko kayang gawin. Hindi naman ganun. You cannot prejudge. I'm going to talk to them only this much. Hindi. Kailangan sinasabi ko nga bukas ka eh. Kahit anong sabihin mo, pakikinggan ko. Kung talagang tapat ako na nais ko mag-reconcile, isipin ko lang, lahat ng hiningi mo, lahat ng hinanakit mo, kung kaya ko ayusin, ayusin ko para tapos na to. Ayoko nga ng kaaway. Ayaw mo ng kaaway eh. Ikaw nagsimula ng away eh. Kayo nagsimula ng gulo diyan. Sa totoo lang mga kabayan, siguro, hindi nga siya nagsimula mga kabayan. Siguro, yung kanyang asawa o si Tambaloslos, no? Kasi yan yung mga nakapaligid sa kanya kaya nagkagulo-gulo, no? Isipin ninyo mga kabayan, napakasipag ng ating Vice Presidente na nagtatrabaho nun sa DepEd. Anong nangyari? Diba't nagkagulo-gulo mga kabayan dahil mayroong pakulo silang singit-singit ng budget. Ayaw pumayag ng BP natin. Yun, nagkaroon na ng gulo mga kabayan. Good evening po, Mr. President. Ini-update po doon sa effort po ng pamahalaan na may abot po sa lahat ng mga Pilipino yung 20 pesos kada kilong bigas at kamusta ho yung pagtanggap dito ng mga Pilipino, ang mga mamamayan po? Well, so, hindi naman nakakagulat na siyempre, tuwan-tuwa yung mga qualified na tumanggap. Kaya tinutuloy natin yan. Yung mga nagsasabi, hindi, ano lang yan. Medyo, ano lang yan, pampapogi lang yan, pang cosmetic lang yan. Well, they're fair to have that opinion, but kung it's unsustainable. It's really the what people are saying. Watch me. Oh, yan. Talagang yan ang totoo. Unsustainable yung programa na yan. Sustain it. And then we'll talk in May of 2028. Oh, natuloy ba o hindi? We found a way to do it. We could not do it before. Hindi kaya kasi hindi pa kaya ng sistema. Iba pa yung presyo ng bigas noon. Hindi pa tayo kaya yung mga bilateral na ginagawa namin, we're making deals with different countries para yung presyo mapako na. Hindi pa bago-bago. Kahit anong mangyari down the road, nagawa na ngayon natin. Wala tayong ganun noon eh. Ngayon, meron na mga kabayan. Ayun, kaya yung mga farmer ngayon, lugi, nagrireklamo na mga kabayan. Kita nyo, yung mga carrots tinatapo na kasi sobrang barat ng bilhin ng mga mamimili. Diba? O, iyan yung magandang programa ng ating magaling na Pangulo. Pagka pinagpatuloy nila mga kabayan yung subsidiya na yan, na 20 kilo ang bigas, kawawa ang mga farmer. Baka marami na hindi na magpa-farm, ibibenta na kay Bilyar mga kabayan ng kanilang lupain. At i-subdivision na lang. Ganon ang mangyayari. Ito mga kabayan, pakinggan muna natin yung siniwalat ni Mayor Magalong. What was it like working with former President Duterte, who was the president at that time? Very decisive. Decisive. Very siya. decisive. Yan. We allow you to, Dapat ganito Bungit Mamuno, very decisive. No? At saka yung decision, kailangan klarado kung ano baga ang kalalabasan. Dapat ganon. decide on your own. Basta, as long as, pag may confidence siya sa'yo, papabayaan ka niya. At marami rin ako mga decision na akala ko magagalit siya sa akin. Like, for example, opening as mayor, I opened too early. I was even cautioned by members of the NTF that I am opening too early. Pero nung kinasinabihan si Presidente, sabi ni Presidente, tulungan nyo na lang siya. Sabi ko nga sa mga ibang mga nakadapa na kami. Nakadapa na kami. Please allow us kasi maganda naman yung aming sistema dito. So do you think importante talaga ang decisive leadership? Yes, kailangan. At kailangan din talaga tiwala. Kailangan magtiwala kayo sa isa't isa. Trust. Well, since nakatrabaho niyo po si former President Duterte, there was a recent Pulse Asia survey that just came out yesterday. The data was taken in the latter part of May, leading up to the elections, and it showed that
former President Duterte still enjoys the highest trust rating compared to even Vice President Sara Duterte, and then much greater compared to our current President Bongbong Marcos. What do you think accounts for that? Yung nananatiling malaking tiwala ng mga Pilipino kay former President Duterte, considering na matagal na po siyang wala rin sa pwesto. Yeah, good question, Attorney Karen. Alam mo, during my first term, nung panahon na ni President Duterte, when I ran, ang lagi kong iniisip noon is, bakit kaya mataas ang rating ni President Duterte? Ang iniisip ko, yung mga nasa survey ng mga tao, takot lang. Takot lang. And then when I started campaigning and doing the house-to-house, tinatanong ko yung mga tao, sinong gusto nilang presidente? Ang taas ng rating ni Presidente, ni PRRD. Ang first na reason is yung feeling of safety. Yan. Pati yung mga madre. Nakita mo naman kung paano kuminsan na dinidisrespect ni PRRD si Pope. Pati nga yung Panginoon natin. Yan yung isa, mga kabayan, sa mahirap tapatan ni Bungit, no? Yan yung mahirap na gawin ni Bungit sa administrasyon niya ngayon. Kasi, alam niyo lahat ng nandiyan sa gabinete ni Bungit, bida lahat, mga kabayan. At lahat may kapangyarihan na, kumbaga, panghawakan ang force, no? Kita ninyo, ito si Mayor Magalong, ito isa sa mga mayor ng panahon ni PRRD. At syempre, na-experience niya yung pamumuno, no? Mga kabayan, ito isang matinong pulis, no? Isang naging matinong general, mga kabayan. Ito si Mayor Magalong bago naging mayor. At nakita natin kung paano siya naging isang matinong pulis nung panahon ni Pinoy, mga kabayan, 'di ba? Sa kanyang panahon 'yun nangyari yung mamasapa, no? Pero kita niyo yung mga desisyon niya. Dapat ganon talaga. At napakagaling nito, mga kabayan. At napakatapang, no? Buo ang loob, no? Basta sa katotohanan. Ganyan yung mga taong, kumbaga, iniidolo natin sa mga ginagawa niya. Dinidisrespect na niya. Pero may mga kausap ko, mga madre. Sabi ng mga Duterte, Duterte kami. Di ba? And tinatanong ko sa akin, bakit? Yung feeling of safety na kahit anong oras uuwi ka, safe na safe ka. Unlike in the past na dadaan sila sa eskinita, takot na takot sila dahil marami nakahubad, may mga drug addicts. And during that time, involved na rin yung mga ibang PNP personnel. Meron na rin tayo mga narco-politics at mga malalaking mga business, well-known businessmen na involved na rin sa drugs. Kaya nakakatakot ang situation nun eh. Kaya more of the safety issue sa tingin ko. Yes. But as a mayor, nakikita Di ba, mga kabayan? Safety talaga. Yung iba kasi, mga kabayan ngayon, no? Kumbaga, hindi na nila, dinidisregard nila yan. Pero sa loob-loob nila, talagang nung panahon ni PRRD, nagkaroon ng peace and order sa ating bansa. Unlike ngayon, mga kabayan, na kaliwat kanan ng patayan, kaliwat kanan ng road rage, kaliwat kanan yung mga nahuhuling mga big time na pinagbabawal na gamot na hindi natin alam kung sino ba yung may-ari. 'Di ba? Katulad na lang nung sa Alitagtag, natapos ang investigasyon, mga kabayan, ng walang nanagot. Kita ninyo, yung driver nawala na. Yan, mga kabayan. Dapat ewan ko ba dito kay Bungit? niyo po ba yung difference? Because right now, marami nagsasabi na nag-deteriorate na yung peace and order sa Pilipinas. Marami pong mga incidents of kidnapping in the past months that was reported, but also incidents of robbery na hindi parang ngayon lang ulit dumadami. So, I personally don't know if this is backed up by data na apart from yung anecdotal. But in your opinion, what do you think should be done? Because kayo dati marami rin kayo nasusolve na kidnapping and you were the head of the CIDG as well. Paano yung nagagawa yung solving crimes very quickly, solving cases quickly, and then yung having this peace and order? And you've seen nung time nga ni former President Duterte na yung feeling of peace and order, that the trust was there, na mas safe tayo. Bakit wala na ngayon at ano yung difference mo ba? Ito yung... Yari ito si Miss Karen na to. Dito nga kasasabi lang ni Bungit, mga kabayan, ha? Nasaan na yun? Ayan, kasasabi lang ni Bungit dyan, ha? Ito, because we have very good statistic concerning crime. Yan, mga kabayan, nasabi ni Bungit. Pero dito sa sinasabi ni Madam Karen, kumbaga, ang concern ngayon, mga kabayan, yung pagtaas ng crime rate. Pero sa kanya, very good daw. Some members of the community. Dati-rati raw, pag tumawag sila sa police, let us say meron silang na-detect na ongoing na mga drug transactions, o feeling nila na merong mga presence ng mga drug addicts sa lugar nila. Pag tumawag sila noon, ang bilis ng reaction. Ngayon daw, it takes time for the police to react. Ayun ang complaint nila. Tapos nakikita na nila, ako naman, as Regional Peace and Order Council member, I asked yung ating mga law enforcers, tumaas ba ngayon ang incidents ng drug cases natin? O kaya pati yung mga civilians na, members namin ng mga civil society, anong feeling ninyo? Sabi nila, tumaas.
Tumaas talaga. So, ibig sabihin is back by data. At the same time, observation. At kung titingnan mo rin yung recent na survey ng Pulse Asia, why talagang isa sa mga disapproval kay Presidente, number 1 is yung inflation. Pangalawa is corruption, di ba? Pangalawa is corruption. And number 3 is yung fighting criminality. Yun yung mga concerns nila ngayon. So, ayan mga kabayan, narinig ninyo ha, ang mga pagpapatunay ni Mayor Magalong na naramdaman din naman natin nung si PRRD ang nakaupo. Kaya nga hanggang ngayon mga kabayan, di ba? Sinusuportahan natin ang mga Duterte kasi nga napakalupit ng kanilang pamumuno nun. At kumbaga nanibago tayo sa style ng kanyang pamamalakad sa ating bansa. Nagkaroon tayo ng kumbaga taas noo tayo nung panahon ni PRRD. Dito sa ibang bansa mga kabayan, taas noo tayo kasi wala, hands up tayo mga kabayan sa kanyang decisive na pamumuno nung kanyang panahon. Kaya talagang hindi mawawala mga kabayan sa mga Pilipino na suportahan siya kahit na kaliwat kanan na hindi magaganda yung sinasabi ng mga against kay PRRD, diba? Kahit na siya inasa dahig na, tinan nyo yung mga Pilipino, mga kabayan. Siguro pag kasi bungit ang nakulong mga kabayan, walang ganyan. Aywan ko na lang doon sa mga matatanda na hindi natin alam kung panatiko ba sila ni Bungit o talagang ewan ko mga kabayan. So anyway, ayan, hanggang dito lang muna mga kabayan yung video natin. Medyo napasarap tayo, no? Napakaganda kasi ng mga sinasabi dito ni Mayor Magalong. Ayan, wag niyo kalimutan mga kabayan mag-like, mag-share at magbigay din kayo ng inyong opinion dyan sa comment section na sa ganun mabasa natin ang inyong mga opinion. Wag niyo titirahin ng maigi si Bungit ha. Adios mga kabayan, see you sa susunod na video. Ingat kayo palagi.